Pinagmasdan ni Amanda ang bahagyang pag-arko ng kilay ni Edmond noong mga oras na yon, habang pinagmamasdan ang pregnancy test. Wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang lihim na mapangisi. Magkasabay pa silang napatitig kay Elena nang sandaling lumabas ito ng banyo habang abala pa rin sa pagpupunas ng bibig. "Eto na palang disgrasyada mong anak, Edmond," saad ni Amanda bago sila magkasabay na tumayo at agad na lumapit kay Elena na ngayon ay natatakot nang napatitig sa kanilang dalawa. "Sinasabi ko na nga ba, may kalandian ka rin tulad ng nanay mo." "Tita, umamin ka nga sa akin, Elena. Buntis ka ba?" Tanong agad ni Edmond sa kanya dahilan upang bahagya siyang makaramdam ng takot dahil sa narinig. "Sagutin mo ako, buntis ka ba?" Tay. Bago pa man makapagsalita si Elena ay mabilis na siyang nakatanggap ng malakas na sampal mula sa tatay niya. Dahil sa ginawa ni Edmond ay bahagyang napaupo sa sahig si Elena habang hawak-hawak pa rin ang pisngi. Tay, hindi ko naman po talaga sinasadya na nagpabuntis ka? Alam mo ba kung anong pwedeng isipin ng mga tita mo dahil sa ginawa mo? Sa akin ang sisi ng lahat ng yan. Ano na lang ang iisipin nila kapag nalaman nila yan? At nakarating sa kanila na ganyan ang nangyari sa iyo, Elena. Kahit na nahihirapan ako sa trabaho, binibigyan pa rin kita ng pagkakataon na mag-aral. Pagkatapos ganitong igaganti mo sa akin? Galit na saad ni Edmond, dahilan upang mas lalo lang mapahagulhol si Elena noong mga oras na yon. Total buntis ka na. Total kaya mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Umalis ka na sa poder ko. Tay, magpapaliwanag po ako. Naiiyak na saad ni Elena bago siya nagmamadaling tumayo sa harapan ni Edmond na ngayon ay galit na galit pa rin nakatitig sa kanya. "Ginawa ko lang naman yun para makatulong. Alam ko po na wala po kayong makukuhanan ng pera para..." "Alam mo, walang saysayang paliwanag mo, Elena." Putol ni Amanda sa kanya na mas lalo niyang ikinaiyak. "Umalis ka na. Total kaya mo na rin naman yung sarili mo, diba? Umalis ka na lang. At ang mabawasan naman ang perwisyo sa bahay na to." "Tay, makinig po muna kayo." "Tamang tita mo." Putol ni Edmond na animoy ayaw nang makinig sa mga pakiusap ni Elena sa kanya. "Mali na pinatira pa kita rito. Sana hinayaan na lang kitang bumalik sa Siargao. Doon mismo sa mga tita mo." Nito dahilan upang mas lalo lang siyang mapaiyak sa harap ni Edmond. "Aalis ako. At gusto ko pagbalik ko mamaya wala ka na rito, Elena." "Tay, parang awa niyo na." "Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Nakakadismaya ka." Sigaw ni Edmond sa kanya bago ito nagmatcha palayo. Walang ibang nagawa si Elena, kundi ang umiyak na umiyak habang si Amanda naman ay animoy aso kung makangiti sa harapan niya. Sinubukang hawakan ni Elena ang kamay ni Amanda upang makiusap muli, ngunit wala itong ibang ginawa kung hindi ang umiwas sa hawak niya. "Nakakadiri ka, Elena. Tama talagang hinala ako sa iyo noong una pa lang. Madumi ka," saad ni Amanda bago siya nito iniwan doon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang pagkakamali raw ay minsan hindi naging hadlang sa pagkamit ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Lahat ng tao ay nagkakamali at hindi rin natin maitatanggi na parte ito ng buhay ng isang tao. Sa pagkakamali lang din naman tayo natututo. At ang bawat pagkakamali ang nagbibigay sa atin ng isang pagkakataon upang matuto sa buhay. Bumangon sa mga naging kamalian natin at magpatuloy sa buhay na meron tayo. Ang sabi nila, ang pamilya lang din natin ang magbibigay sa atin ng pag-asa na magpatuloy. Paano kung sa gitna ng kasawian mo sa isang bagay, iniwan ka ng mga taong inakala mong tutulong sa'yo? Anong gagawin mo? Walang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang nakasimangot na mapatitig sa dalawa. Kanina pa siya nakatayo roon sa gilid habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may inis siyang nararamdaman sa loob niya noong mga oras na yon. Valid naman ang nararamdaman niya, hindi ba? Lalo na't hindi niya naman inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanila ngayon.
14 na taon na po. Aba, hindi ba dapat nandun ka sa nanay mo ngayon? Putol ni Amanda dahilan upang makuha niya ang atensyon ng dalawa. Walang ibang nagawa ang mister niya kung hindi ang bumuntong hininga, habang ang dalagita namang nakaupo ngayon sa sofa ay mabilis na napayuko sa kinauupuan ng dahil sa kahihiyan. Amanda, hindi ko maintindihan, Edmond. Natatawang saad ni Amanda bago umalis sa pagkakahalukip-kip. Hindi ba dati halos ayaw niyang ipakita sa iyo yung anak mo? Pagkatapos ngayon nandito yan. Patay na si Melissa, Amanda. Sagot naman ni Edmond na animong matagal ng pikon na pikon sa paulit-ulit na pagbanggit ni Amanda tungkol dito. Ako na lang ang naiwan kay Elena ngayon. Wala namang ibang pupuntahan yung bata kung di ako lang naman ang tatay niyan. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwede mong perwisyuhin? Bali ni Amanda kay Elena na sa halip na sagutin ay kinababalang ng tingin nito sa sahig. Ang kapal din naman ng mukha ng Melissa na yan. Amanda, patay na si Melissa. Saad ni Edmond na animoy na pataas pa ang boses dahil sa pagkapikon sa asawa. Matagal nang tapos yung sa aming dalawa. Kung ano man ang alitan naming dalawa, labas ka na ron. Labas na si Elena doon. Walang ibang pupuntahan ng bata kung hindi ako lang at may karapatan si Elena na pumunta rito dahil ako ang tatay niyan. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang matawa na lang sa kasinghal. Alam ni Elena na hindi magkakasundo ang dalawa sa ganitong setup. Kaya naman hindi na rin naman siya nagdalawang isipan na magsalita para lang matigil na ang dalawa sa kakaaway dahil sa kanya. Pasensya na po kung nag-aaway kayong dalawa dahil sa akin. Hindi niyo naman po talaga kailangang mag-away. At saka may karapatan naman po akong tumanggi. Nabanggit po sa akin ni Mama yung nakaraan ninyong 3 noon. At naiintindihan ko po si Tita ngayon, Tay. Saad ni Elena sa maliit na boses, dahilan upang kunot noong mapabaling ang dalawa sa kanya na malungkot niya ninitian. Siguro po susubukan ko na lang pong umuwi ng Siargao kina Tita Luisa. Dito ka na manatili, Elena. Putol ni Edmond sa kanya bago bumalik kay Amanda nang may pagbabanta na muli nitong inismeran. Ako ang tatay mo, kaya nararapat lang na nandito ka kasama ko. Matagal kang tinago sa akin ni Melissa, kaya dapat lang na bumawi ako sa iyo sa lahat ng mga naging pagkukulang ko bilang ama mo. Saad ni Edmond na animoy pinal na ang desisyon niya. Bumaling ng malungkot si Elena kay Amanda, ngunit sa halip na pagmasdan siya nito, wala itong ibang nagawa kung hindi ang umismid sa kanilang dalawa ng tatay niya at nakahalukip-kip na umalis ng sala. Sa huli ay walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang manatili sa bahay na iyon, kasama ng dalawa at isa pa nitong anak na si Kitty. Hindi naging madali para kay Elena ang makasama kay Amanda, lalo na't madalas itong magpatutsada tungkol sa nanay niya. Kahit na gustuhin man ni Elena na ipagtanggol ang nanay niya sa mga salitang binibitiwan ni Amanda tungkol rito, ay wala rin naman siya magawa, lalo na't nandito siya ngayon at nakatira sa bahay nila. At dahil nga sa dito siya nakatira sa bahay ng madrasta niya at ng tatay niyang madalas naman nasa trabaho, siya madalas ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kahit na minsan ay nahihirapan na rin siyang pagsabayin ang pag-aaral niya at ang paggawa ng mga gawaing bahay sa bahay nila Amanda. Ate, nag-almusal ka na ba? Tanong ni Katie, anak ng tatay niya at ni Amanda. Halos mapatalon pa si Elena sa gulat nang marinig ang boses mula sa likuran. Ang buong akala niya kasi ay solo nilang dalawa ni Amanda ngayon ng bahay, lalo na't may pumasok ang tatay niya sa trabaho. Ang buong akala rin kasi ni Elena ay may pasok si Katie sa school, kaya naman ganito na lang ang gulat niya nang marinig ito. Hindi pa. Bakit naman po? Tanong ni Katie nang may pag-aalala bago ito tumabi sa kanya at naghugas ang kamay. Abala si Elena ng mga oras na yon sa paghuhugas ng plato, kaya naman wala siya nagawa kung hindi ang pagmasdan ng kapatid. Sana po kumain kayo bago kayo naghugas ng plato. Mahirap pong kumilos ng gutom. Oo nga eh. Tanging saad na lamang ni Elena. Hindi naman maintindihan ni Elena kung bakit, pero tila ba pinagkakaitan siya ni Amanda sa lahat kapag silang dalawa na lang ang iwan sa loob ng bahay. Dahil nga sa madalas kung nasa school si Katie at nasa trabaho naman ang tatay niya, silang dalawa na lamang ni Amanda ang naiiwan doon. Animong, madalas siya nitong pagkaitan ng pagkain dahil sa tuwing bababa siya sa umaga, natatagpuan niya ng almusal niya sa kainan ng mga aso.
Madalas ko magluto si Amanda. Ngunit hindi siya nito sinasama sa mga niluluto niya. Kaya naman minsan ay siya na lang nagluluto para sa kanya. Kahit na minsan ay nauubusan pa siya ng stock sa refrigerator. Hindi ka na naman kumain, ate? Tanong ni Katie isang umaga bago ito pumasok sa eskwelahan. Kanina pa kitang napapansin. Paglabas mo ng kwarto, dumiretso ka agad dito sa kusina para maghugas ng plato. Dagdag pa nito. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang matawa na lamang. Marami kasing hugasin, Katie. Medyo naalibadbaran ako kaya inuna ko na. Pagsisinungaling niya. Ngunit ang totoo ay si Amanda mismo ang nagsabi sa kanya na wag nang kumain ng almusal. Malupit si Amanda sa kanya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganito na lang inaasa ni Amanda sa tuwing siya na ang pag-uusapan. Kahit na mahirap para sa kanya ay pilit niyang pinakikisamahan si Amanda, lalo na't iyon din ang bilin sa kanya ng tatay bago pa man ito pumasok sa trabaho. Ngunit paano niya nga bang pakikisamahan ang taong ni minsan ayaw man nang lumapit sa kanya? Tita? Aniya nang sandaling hinintay niya pa si Amanda na makalabas ang kwarto nito bago niya ito tinawag upang makausap. May ginagawa po ba kayo ngayon? Ano sa tingin mo, Elena? Kunot noong tanong ni Amanda sa kanya bago ito tuluyang bumaling sa kanya nang nakataas ang kilay. Nakaramdam si Elena ng hiya na magsalita at napansin iyon ni Amanda kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang umayo sa pagkakatayo at muling bumuntong hininga. May sasabihin ka ba? Ang totoo po kasi niyan, tita. Aniya sa maliit na boses na muling ikitanaas nito ng kilay. Meron po sana kaming project sa school at kailangan ko po ng pera para may maipambili ng materyales. Nagbabakasakali lang po sana ako, tita, kung pwede po akong manghiram sa'yo kahit na 200 lang. Wala akong pera, Elena. At isa pa, hindi ko naman obligasyon na bigyan ka ng pera para sa pag-aaral mo. Alam mo rin naman na hikahos kami ng tatay mo ngayon, hindi ba? Ang pera ko dyan para lang yan sa gamot ni Katie. Wala akong may papahiram sa'yo. Saad nito bago siya nito tinalikuran. Pumasok sa loob ng kwarto at pabagsak siyang pinagsaraduhan ng pinto na bahagya niya namang ikinapikit sa gulat. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Naiintindihan niya naman kung bakit ganito ang inaasa ni Amanda kaya naman hindi na siya magtataka pa sa paraan nito ng pakikisalamuha sa kanya. Sa mga lumipas na araw ay animong mas lalo lamang naging mahirap kay Elena ang lahat. Siya madalas ang umaasikaso sa gawaing bahay at hindi iyon alam ng tatay niya. Kaya naman, ganito na lang ang gulat nito nang maabutan si Elena na naglalampaso ng sahig. Anong ginagawa mo, Elena? Gulat nitong Saad bago siya nito pinatayo mula sa pagkakaluhod sa sahig at agad na sinuri ang buong katawan nito. Bakit ka naglalampaso ng sahig ng ganitong oras? At isa pa, hindi ba't may pasok ka sa eskwelahan? Anong ginagawa mo rito? Ang sabi po kasi ni Tita Amanda, wala siyang mabibigay na pera sa akin para pambaon ngayon. Hindi rin po ako nakapag-almusal kanina, tay, dahil wala naman po siyang iniwan. At saka po, nahihiya po ako pumasok ngayon sa school dahil hindi ko po maipasa yung project ko sa isang subject. Paliwanag ni Elena dahilan upang mapasinghal si Edmond ng mga oras na yon. Wala po akong magawa rito kaya po naglampaso na lang po ako ng sahig. Kahit na wala kang ginagawa, hindi mo kailangan gawin yan, Elena. Anak kita at hindi ka katulong sa bahay na to. Saad ni Edmond bago niya hinablot ang basahan sa kamay ni Elena. Nabahagyan itong ikinatalon sa gulat at agad nitong binato sa malayo. Mag-asikaso ka na. Ako na maghahatid sa iyo sa school. Magkano bang kailangan mo sa project mo? 100 lang po, tay. Ako na pong bahala sa kulang. Sagot ni Elena sa kanya. Aalis na sana si Elena ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, ay mabilis na siyang hinablot ni Edmond sa braso upang hilahin at yakapin ng mahigpit na bahagya niya pang ikinagulat. Pasensya na kung minsan nagkukulang ako bilang magulang sa iyo, anak. Saad ni Edmond sa kanya dahilan upang mapabuntong hininga si Elena bago niya sinagot ang higpit ng yakap ni Edmond sa kanya. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Lalo na nang marinig niyang hikbi ni Edmond ng mga oras na yon. Hindi niya alam, ngunit tila ba nakaramdam siya ng awa para sa tatay. Alam ni Elena na hindi naman ginusto ni Edmond na iwanan silang dalawa ng nanay niya noon.
Nagawa lang iyon ni Edmond nang sandaling gumawa ng paraan si Amanda upang mapaghiwalay ang dalawa. At dahil nga sa nasasaktan ng nanay niya noon sa ginagawa ni Edmond, hindi kalaunan ay tumakas silang dalawa at mag-isa siyang pinalaki ni Melissa. Alam niyang may pagkukulang ang tatay niya, pero hindi naman siguro sapat na dahilan yun para habang buhay niya itong kasuklaman at hindi patawarin, 'di ba? Oh! Usal ni Amanda na bahagya pang napatalo ng sandaling buksan niyang pintuan at mukha agad ni Edmond na napaupo sa sofa ang unang bumungad sa kanya. Ano ginagawa mo rito ng ganitong oras? Ang akala ko ba may pasok ka? Anong tingin mo kay Elena, Amanda? Tanong ni Edmond sa kanya dahilan upang bahagyang umarko ang kilay ni Amanda ng mga oras na yun. Pabuntong hininga itong tumayo at agad na binasag ang baso na naroroon dahilan upang bahagyang mapatalon si Amanda sa sobrang gulat. Alam mo ba kung paano mong tratuhin ang anak ko, Amanda? Anak ko yung ginagawa mong katulong. Wala akong ginagawang katulong, Edmond. At mas lalong hindi ko siya pinapakialaman. Yun nga eh. Pasigaw pa na saad ni Edmond na animoy pikon na sa ginagawa ng asawa. Hindi mo na nga pinakikialaman ng anak ko. Ni minsan ba ginawa ko sa inyong dalawa ni Katie yan? Noong una pa lang pinakausapan na kita, Amanda. Wala nang pamilya si Elena, ako na lang. Ang gusto ko lang namang mangyari, ituring mong anak yung anak ko. At kung hindi mo kaya, sige, huwag mo siyang pansinin. Pero huwag mo namang alilain yung anak ko. Wala akong ginagawang alila, Edmond. Ilang beses ko bang sasabihin yan? Sigaw pabalik ni Amanda sa kanya bago niya ibinagsak lahat ng gamot na binili niya sa drugstore kanina. At pwede ba? Huwag mong isumbat sa akin na hindi mo ginawa sa amin ni Katie yan. Anak mo siya at mas lalong asawa mo ako. Kaya kung ano man ang sakripisyong ginagawa mo, responsibilidad mo yun bilang asawa ko at tatay ng anak ko. Ano bang sabi sa'yo ni Elena, ha? Ano sinabi ng magaling mong anak? Nakita ko siya naglalampaso ng sahig, Amanda. Tama ba yun? Angil ni Edmond sa kanya na sininghilan niya. Nandito siya para mag-aral, hindi para mga tulong sa bahay na to. At bakit mo siya pinagkakaitan ng pera na para sa project niya? Ultimong 100 hindi mo pa maibigay sa bata? Kung ano man ang paglilinis na ginagawa niya sa bahay na to, ba natural lang yun dahil nakikitira siya rito. Hindi ko siya pakakainin ng libre. Ano siya, siniswerte? Natatawang saad pa ni Amanda na inisbera ni Esmond. At mas lalong hindi ko sagot ang baon at gastusin sa pag-aaral niya. Hirap-hirap na nga ako makalikaw ng pera para sa gastusin at gamot ni Katie. Pati ba naman siya sasali pa sa pinag-iipunan ko ng pera? Anak mo siya kay Melissa. Kaya kung may dapat lang na gumasa sa batang yan, ikaw yon at hindi ako. Napaka-immature mo, Amanda. Kung immature ako, mas lalo ka na. Singhal naman ni Amanda sa asawa na dismayado na lang nito ang inilingan. Huwag mong ipasa sa akin yung obligasyon na ikaw dapat ang gumagawa, Edmond. Hindi ko kaano-ano ang batang yan. At mas lalong wala akong pakialam kung may mangyari man sa kanya. Ani pa nito, bago niya kinuha lahat ng mga gamot na pinamili niya at tuluyan na nga nagkulong sa kwarto nilang dalawa. Lahat na napag-usapan nila na mag-asawa ay narinig lahat ni Elena. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang malungkot at mapabuntong hininga. Kinatatayuan niya sa gilid ng pintuan bago siya nagdesisyong tumalikod at pumasok sa sarili niyang silid. Ngayon ay alam niya na at napatunayan niya na sa sarili niya na ni minsan ay hindi man lang siya mamahalin ng asawa ng tatay niya kahit na anong gawin niya. Alam niya at naiintindihan niya naman na mahirap iyon para kay Amanda at hindi niya ito masisisi roon. Sino nga bang gugustuhin na alagaan ang anak ng dati mong asawa? Oh, Katie, ang aga mo naman yatang gumising. Bati niya sa 10 taong gulang na kapatid sa ama nang makita nito na nakatayo ito sa likuran niya. Bahagyang umarko naman ang kilay ni Elena nang makita niyang bahagyang namumutla si Katie kaya naman hindi niya naiwasang talikuran ng ginagawa sa lababo bago niya tuluyang hinarap ang kapatid. Katie, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Saad ni Elena habang hawak sa braso si Katie. Walang ibang nagawa si Katie kung hindi ang mapatayo roon habang pinapakiramdaman ng sarili. Hindi kalaunan ay naramdaman niyang muli ang hilong iyon kaya naman bago pa man siya makapagsalita ay tuluyan na siyang nakaramdam ng panghihina. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat nang sandaling mawalan si Katie ng malay.
Doon lang napagtagpi-tagpi ni Elena na seryoso ang sakit na meron ng kapatid, lalo na nang sandaling magdesisyon si Amanda na isugod sa ospital ang anak. Tita, ano pong sakit ni Katie? Nagmamadali at nababahira ng pag-aalala ang boses niya nang hinawakan niya si Amanda. Bahagyang nanginginig pa ang kamay ni Amanda noong mga oras na yon dahil animong ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nawala ng malay si Katie. Dahil nga sa kulang sila sa pera, hindi niya na nagawa pang painumin ng gamot ang anak. Bagay na pinagsisisihan niya ng mga oras na yon. Ang tanging gusto niya lang ng mga oras na yon ay makatipid at sanayin sana si Katie na walang gamot na iniinom. Hindi niya naman sukat akalain na mauuwi sa ganito ang lahat. Tita, huwag mo akong hahawakan! Sigaw ni Amanda sa kanya bago nito binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Elena. Naroon sila sa ospital ngayon at animong pinagtutuunan na ng atensyon ng ibang tao dahil sa ginawang paninigaw ni Amanda kay Elena noong mga oras na yon. Tandaan mo, Elena, sa oras na may mangyaring masama kay Katie, ikaw ang sisisihin ko. Banta nito sa dalagita bago namumula ang mga mata niya nagtungo sa waiting room. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang magbaba ng tingin dahil sa kahihiyan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit siyang pinagbubuntunan ng galit ngayon ni Amanda gayong wala rin naman siyang ginawa sa kapatid. At ang isa pa ay hindi niya nga alam kung anong ginagawa niya upang pagbuntunan siya ng galit nito ngayong siya pa nga ang tumawag rito ng sandaling mawala ng malay si Katie. Lahat na lang ba kasalanan niya? Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Nag-aalala lang saad ni Edmond na sandaling lumabas ang doktor na sumuri kay Katie noong mga oras na yon. Nasa gilid niya si Amanda na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na umiyak sa pag-aalala. Kahit na nakakaramdam ng tensyon at pag-aalala sa anak, ay mas minabuti na lang ni Edmond na magpakatatag. Alam niya na walang ibang lalapitan si Amanda kung hindi siya lang, kaya naman kahit na gusto niya rin na maiyak sa pag-aalala, ay minabuti niya na lang na magmukhang matapang sa mata ng lahat. Ano pong nangyari sa Katie ko? Dagdag pa ni Edmond na animoy nabasag pa ang boses sa labis na panginginig. Isang buntong hininga lang ang ginawad sa kanya ng doktor bago ito umuling ng dismayado dahilan upang mas lalo lang umiyak si Amanda noong mga oras na yon. Mula sa malayo ay walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang magbaba ng tingin. Kailangan pong sumailalim sa surgery ng anak ninyo. Medyo lumalaki na ang butas sa puso niya. Sa oras na hindi siya sumailalim sa operasyon, mas lalo lamang lalala ang sakit niya. Posible rin na magkaroon siya ng impeksyon kung hindi natin ito bibigyan ng pansin ngayon. Ani ng doktor. Marami pang ipinaliwanag ang doktor sa kanila na hindi na nila nagawa pang sundan dahil tila ba lumubog na ang isipin nila sa katotohanan na kailangang sumailalim sa operasyon ni Katie. Ibig bang sabihin nito? Saan tayo kukuha ng pera para sa operasyon niya? Tanong agad ni Amanda bago niya binalingan ang mister niyang wala na ngayon sa sarili. Habang nakatulala sa wala. Edmond, wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng pera para sa operasyon niya? Saan tayo lilikom ng pera? Hindi ko alam, Amanda. Gumawa ka ng paraan, Edmond. Nag-iisip nga ako, diba? Singal ni Edmond sa kanya dahilan upang talikuran siya ni Amanda na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lang ng umiyak. Gumagawa ko ng paraan, nag-iisip ako. Hindi ko alam kung saan ako hihiram basta't gagawa ko ng paraan. Siguraduhin mo lang na makakagawa ka ng paraan, Edmond. Dahil sa oras na hindi mo magawa ng paraan yan, iiwanan ka namin. Banta pa ni Amanda sa kanya bago siya napabaling kay Elena na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Pareho kayong dalawa ng anak mo, mga wala kayong silbi. Dagdag pa niya bago niya iniwan doon ang mag-ama. Walang iba nagawa si Elena kung hindi ang lapitan sana ang ama, ngunit bago niya pa man ito mahawakan ay umiwas na si Edmond sa kanya. Hindi naman niya napansin ni Edmond dahil sa labis niyang pag-iisip ng paraan para mapa-opera si Katie. Wala tuloy iba nagawa si Elena kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Ang lalim naman yata ng iniisip mo, girl. Saad ang boses sa gilid ni Elena. Agad na napabalikwa sa pagkakaupo si Elena sa gutter dahil hindi niya naman inakala na may lalapit pa sa kanya ng mga oras na yon. Naroon siya ngayon at nakaupo sa gutter. Medyo malalim na ang gabi ngunit hanggang ngayon ay naroroon siya sa gilid ng daan. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila ba naaalibadbaran siya kung mananatili pa siya roon sa ospital. Niwala na nga siyang maitulong sa mga magulang niya. Dadagdag pa ba siya?
Usal na lang ni Elena bago siya tumingala sa babae na nakatayo sa gilid niya. Hindi na rin nagtaka pa si Elena na makita ang ayos ng babaeng bumati sa kanya. Nakasuot ito ng makapal na makeup. May suot na pulang bra sa ilalim ng checkered crop top na suot nito at medyo maikli ang maong na shorts sa suot nito sa baba. Nakasuot ito ng tsinelas. Sa unang tingin ay alam ni Elena kung anong klase ng babae ito kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapatikim na lang at mag-iwas ng tingin. Ang lalim na iniisip mo ah. Natatawa pa nitong Saad bago ito umupo sa tabi niya na muli hindi niya ulit kinibo. Problema ba sa bayarin yan? Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Elena bago siya marahang tumango. Napansin naman niyo ng babae kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang. Dahilan upang kunot na mapabaling ng tingin sa kanya si Elena. Alam mo parehas tayo, hulaan ko. Bill sa ospital ano? Muli nitong panghuhula. Dahilan upang mapabuntong hininga na lang sa Elena. Maraming paraan para makabayad sa institusyon na yan. Gaya mo, ganyan din ako dati. Hanggang ngayon pa din naman. Problema pa rin naman sa ospital ang pinaproblema ko. May 2 buwan nang nakakonfine ang lolo ko at medyo malaki na rin ang bayarin namin sa ospital. Wala namang ibang malalapitan ng lola ko kung hindi ako lang. Kaya naman bago pa man lumubong bayarin namin, gumawa na ako ng paraan. Dagdag pa nito na hindi kinibo ni Elena. Ako nga pala si Akira. Ikaw, anong pangalan mo? Elena. Pakilala ni Tirito bago niya tinanggap ang kamay na inilahad naman ito. Hindi alam ng mga magulang ko kung saan nilikom ng pera para sa operasyon ng kapatid ko. Gustuhin ko mang makatulong. Wala rin naman ako magawa. Wala naman ako ibang alam na trabaho at saka wala namang tatanggap sa akin sa edad ko ngayon. Aniya sa dalaga. Bahagyang kumunot ang noon ni Akira sa sinabi niya. Bakit? Ilang taon ka na ba, Elena? Tanong ni Akira nang hindi na mapigilan ang sarili. Mukhang nasa tamang edad ka na. Isang iling ang ginawad sa kanya ni Elena bago natawa. Iyon kasi ang palaging iniisip ng iba. Gayon sa totoo lang ay menor de edad pa lang naman talaga siya. Hubog na kasi ang katawan niya sa murang edad. Iyon din ang dahilan kung bakit marami nag-aakala na 18 taong gulang na siya. 14 na taon pa lang ako. Saad ni Elena dahilan upang bahagyang manlaki ang mga mata ni Akira sa gulat. Ani mong hindi niya inaasahan ang sagot na yon. At saka huwag kang magulit niyang ganyan. Oh, hindi ko lang mapigilan, Elena. Parang hindi ka naman 14 eh. Mukha kang nasa tamang edad na. Pinaglolo ko mo lang ako, no? Bakit naman ko ito lulukuhin? Natatawang saad pa ni Elena sa kanya bago muling napabuntong hininga nang muling maalala ang edad. Kung pwede ko nga lang ipeke yung edad ko, baka nga nagsimula na ako magtrabaho ngayon para makalikom ng pera. Wala namang trabaho na magbabayad sa'yo ng malaki sa unang araw mo ng trabaho. Siad ni Akira na marahan niyang tinanguan. Iba na ang panahon ngayon, mas mahal na ang mga bilihin kumpara sa dati. Baka nga bago ka pa man makalikom ng pera para sa operasyon ng kapatid mo, naghihirap ka na. At saka wala namang trabaho madali. Pwera na lang kung gusto mong putol sa saad ni Akira bago siya nagkibit ng balikat na nakakuha sa atensyon ni Elena. Pwera na lang kung gusto mong gumaya sa akin. Anong gumaya sa'yo? Ano bang trabaho mo? Nang dahil sa tanong ni Elena ay bahagyang natawa si Akira. Hindi niya lubos maisip na ganitong ka-inosente ang babaeng kausap niya. Sa bagay, 14 na taong gulang pa lang ito. Kung sakali mang ibang iniisip nito tulad ng iba, baka nga unang kita pa lang nito sa kanya, iniwasan na siya. Nagbibenta ako ng laman, Elena. Alam mo naman ang ibig ko sabihin doon, hindi ba? Sagot ni Akira sa kanya na ikinapula ng mukha niya bago siya nag-iwas ng tingin sa kausap. Pagbebenta ng laman, pagiging bayaran, iyan ang trabaho ko. At yan din ang trabahong tumutulong sa akin ngayon sa mga gastusin ko sa ospital. Hindi ko naman kayang gawin yung ginagawa mo, Akira. Nang dahil sa sinabi ni Elena ay bahagya siya natawa. Maniwala ka sa akin, Elena. Minsan ko na rin sinabi at pinangako sa sarili ko yan. Lagi kong sinasabi nun sa sarili ko yan. Pero tingnan mo ngayon kung nasan ako. Gaya nga ng pangaral ng iba, huwag kang magsalita ng tapos dahil kapag ginawa mo yon, may posibilidad na mangyari rin yun sa'yo. Mahabang paliwanag ni Akira bago nakitaan si Elena ng lingkot sa mga mata ng kausap.
Ni minsan, hindi ko naman hiniling sa sarili ko na mauwi ako sa ganito. Ni minsan, hindi ko naman ginusto na maging ganito. Ginawa ko lang naman to dahil ako lang naman na inaasahan ng lola ko. Kami na lang dalawa ang nagtutulungan at magkasama sa buhay. Kapag nawala siya, wala na akong aasahan pa. Kahit nataliwas sa paniniwala ko, ginawa ko lang para mailigtas ko siya. Nito bago bumaling sa kanya at muling ngumiti. Kung sakali mang magbagong isip mo, puntahan mo lang ako sa lugar na to. Maniwala ka sa akin. Mas masarap sa pakiramdam mo makatulong sa kahit na anong paraan, Elena, kesa sa wala ka namang ginawa. Nito bago siya nginitian. Tinapik sa balikat at tuluyan nang iniwan siya sa lugar na iyon. May tama nga naman ang sinabi ni Akira. Kung iyon lang ang tanging paraan upang matulungan ang kapatid at matulungan ang mga magulang niya para sa operasyon ng kapatid niya, gagawin niya. Naging mabuting kapatid naman din si Katie sa kanya at ayaw niya namang makitang nahihirapan si Amanda, lalong-lalo na ang tatay niya sa paghahanap ng perang pampagamot ng kapatid niya. Ito lang ang nakikita niyang paraan upang makatulong. Kung sakali man na makahanap siya ng paraan upang matulungan ang mga magulang niya, baka ito na rin ang maging daan upang matanggap siya ng buo ni Amanda. Kahit na maging kapalit pa ang pagtanggap na yon ng buhay na meron siya. Akira! Halos mapatalon pa si Akira sa kinatatayuan nang marinig niya ang tawag na yon. Naroon siya at nakaupo sa gutter tulad ng nakaraan. Nawala ang pagkakunot ng noon niya nang makita niya si Elena, na ngayon ay malungkot na nakangiti at kumakaway sa kanya. Taas kilay niya itong pinagmasdan na maglakad patungo sa kanya bago siya nagdesisyong tumayo mula sa pagkakaupo. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras, Elena? Kunot na ang tanong ni Akira bago niya pinagmasdan si Elena. May kailangan ka ba? Tanong niyang muli. Isang buntong hininga lang ang iginawad ni Elena sa kanya bago itong umiti at bagay na mas lalo niya lang ikinakunot ng noo. Natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin na kung sakali mang magbagong isip ko, dito lang kita hahanapin at matatagpuan? Pinag-isipan ko ng mabuti yung alok ko nung isang araw, Akira. Gusto ko sanang subukan yung trabahong sinasabi mo. Niya sa maliit na boses. Muli ay isang buntong hininga agad ang iginawad ni Akira sa kanya bago umayos sa pagkakatayo. Alam mo, Elena, kaya ako lang nasabi sa iyo yon dahil gusto ko lang na makatulong. Hindi mo naman talaga kailangan gumaya sa akin. Hindi mo naman talaga kailangan maging bayaran para makatulong at makalikom ng pera para sa operasyon ng kapatid mo. Marami pa namang paraan. Saad ni Akira bago malungkot na ngumiti sa kanya. Isang buntong hininga muli ang pinakawalan niya bago nawala ang ngiti sa labi niya at nag-iwas ang tingin sa dalagang nakatitig sa kanya. Kagabi kasi napag-usapan ka namin ni Lola. Sinabi ko sa kanya lahat ng napag-usapan natin. At ayaw niyang idamay kita. Ayaw niyang matulad ka sa akin. Ayaw niyang mapares ka sa akin. Sa totoo lang, abot-abot ang pangalan niya sa akin nung malaman niyang ginawa ko. Umabot pa nga sa punto na muntik niya na ako itakwil eh. Pero wala siyang magawa dahil apo niya ako. Naiintindihan mo ba ako, Elena? Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi lang pagiging bayaran na magiging sagot para makalikom ka ng pera. Dahil marami pang iba na pwede mong gawin. Tulad naman ng ano. Hindi mo ako naiintindihan, Akira. Sagot naman ni Elena sa kanya dahilan upang bumaling siya ng tingin dito. Kapatid ko kasi ang kailangan ng operasyon. At mga magulang ko naman ang nahihirapan na makalikom ng pera. Alam mo naman kung gaano kahirap maghanap ng pera lalo na't wala naman ako ibang inaasahan. Ito lang din naman ang nakikita akong paraan para makatulong. At matanggap ako ng madrasta ko. Dagdag pa niya dahilan upang maunot ang noon ni Akira habang nakatingin sa kanya. Sa totoo lang gusto kong tumulong sa kapatid ko. Tulad mo, siya na lang din ay nakikita akong kakampi ko sa bahay laban sa madrasta ko. Kung mawala pa siya, baka mawalan na rin ako ng pag-asa. Aniya pa. Kahit nalabag sa kalooban ni Akira na ipasok si Elena sa bar na pinagtatrabahuhan niya, ay wala na rin siya nagawa pa nang sandaling pilitin siya nito ng pilitin. Sa huli, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapupuntong hininga, lalo na nang sandaling dalhin niya sa bar si Elena. Madali lang makaipon dito, lalo na kung may makukuha ka talagang mayaman at kayang bayaran ng para sa operasyon ng kapatid mo. Hindi naman ito tulad ng bar na puro walang perang lalaki.
Exclusive bar ito. At halos lahat ng mga customer rito, malilinis at bigatin. Saad ni Akira bago sila naglakad patungo sa lobby ng desk na naroon. Kiefer, kamusta? Tanong niya sa lalaki naroon. Isang ngiti ang iginawad sa kanya ng binata bago siya bumaling kay Elena na ngayon ay nahihiya ng nagbaba ng tingin. Oh, bago? Tanong ni Kiefer sa kanya na tinawaan ni Akira. Parang ang bata naman yata. Bata man o hindi, wala ka nang pakialam doon. Sagot nito ni Akira sa kanya na tinawanan na lang niya. Saan ko makikita si Manager Kim? Pakisabi sa kanya may ipapasok akong bago. Ilang minuto pa silang nagbatian at nag-usap bago nagdesisyon ng lalaking yon na patuloyin sila sa exclusive bar na pinagtatrabahuhan ni Akira. Hindi naging madali ang lahat para kay Elena. Aminin niya man o sa hindi, nakaramdam siya ng pagkailang. Lalo na nang sandaling pumasok sila sa exclusive room kung saan siya dinala ni Akira. Tulad ng inaasahan nila, ay naroon ang manager na tinutukoy ni Akira kanina sa elevator. Isang malalim na tingin agad ang pinukol nito sa kanya bago bumaling kay Akira. Saan mo naman nakuha tong bago, Akira? Tanong nito bago bumaling kay Elena na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Mukha ka pang birhen, iya. Talaga bang papasok ka sa ganitong klase ng lugar? Madam, kailangan niya kasi ng pera. At saka, birhen naman talagang mabibili rito, hindi ba? Maraming bibili sa kanya kapag nalaman nila na birhen pa tong alaga mo. Saad ni Akira. Baka sa mukha ng manager na yon ang pagdadalawang isip na tanggapin si Elena, kaya naman mas lalo lang nakaramdam ng tensyon sa Elena. Napansin niya ni Akira kaya naman bago pa man maisaboses ng manager iyon ang pagtanggi niya sa dalagita ay muli ulit niyang nagsalita. Hindi ka nalugi rito kay Elena, ma'am. At saka bata pa to, oh. Tanggapin mo na. Kailangan niya kasi talaga ng pera. Mali mo magustuhan siya ng mga mayaman mong kliyente, diba? E di may komisyon ka na nun. Dagdag pa ni Akira bago niya marahang siniko si Elena sa tagiliran na ikinababa ng tingin nito. Ilang sandali pa nagpabalik-balik ang tingin ng manager sa kanilang dalawa bago ito bumuntong hininga. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga itong pumayag sa kagustuhan ni Akira. Medyo makulit din kasi itong si Akira at alam niyang hindi siya nito tatantanan hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Kaya naman bandang huli ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lang muna ang bago. Dito ka na muna sa kwarto. Ipapatawag na lang kita kapag may nagka-interes sa iyong kumuha. Saad ng manager bago siya nito iniwan sa loob ng kwartong iyon. Habang naghihintay ng tawag ng manager, walang ibang nagawa sa Elena kung hindi ang ilibot ang mga mata sa kabuuan ng kwartong iyon. Sa unang tingin ay mukha lang itong isang simpleng opisina. Minsan na rin pinangarap ni Elena na makapasok sa ganong klase ng lugar kaya naman hindi na rin naiwasang mapangiti na lamang sa sarili. Ngunit ang ngiting yun ay hindi rin naman nagtagal nang sandaling bumalik sa alaala niya na hindi nga pala siya naroroon upang maningin at mamangha. Naroroon nga pala siya upang ibenta ang sarili, kapalit ng perang para sa operasyon ng kapatid. Elena, iha! Biglang tawag sa kanya ng manager nang sandaling buksan nito ang pintuan. Halos umarko ang kilay ni Elena sa pagtataka na makitang malawak na ngiti nito, hindi tulad kanina na animoy masungit. Nagmamadali ito lumapit sa kanya upang hawakan siya sa kamay na ikinabigla niya. Huwag na huwag mo ako ipapahiya kay Dr. Cowell, ha? Siya ang pinakamalaking asset dito sa bar. Ngayon na natipunan ka niya, may posibilidad na baka balik-balikan ka niya. Malaking presyo niya sa'yo, kaya kung ano man yung problema mo sa pera ngayon, alam kong masasagot mo yan ngayon. Dagdag pa niya. Hindi na rin naman nagawa pang kumibo ni Elena nang sandaling hatakin siya ng manager at agad na dinala sa kwartong medyo madilim. Pagkatapos siya nitong iwanan doon, hindi kalaunan ay may pumasok sa loob na isang lalaki. Walang iba nagawa si Elena kung hindi ang manatili na lang na nakaupo sa kama habang pinagmamasa ng lalaki ngayon ay abala na sa pagtatanggal ng relong suot. Elena, ha? Saad ng lalaki dahilan upang bahagyang makaramdam ng pagkailang si Elena. Noong mga oras na yon, hindi niya rin maitatanggi na bahagya na rin nanginginig ang mga kamay niya. At napansin niyo ng lalaki nakatitig sa kanya. Balita ko, malaki raw ang pangangailangan mo ngayon kaya ka nandito.
Kailangan ko po ng pera para sa operasyon ng kapatid ko, sir. Wala pong ibang mautangan ng mga magulang ko kaya nandito ka ngayon. Saad ng lalaki na ikinatungo niya. Are you still a virgin? Diretsahang tanong niya nito na marahang ikinatango naman ni Elena. Huwag ka mag-alala. Magdadahan-dahan naman ako sa'yo. Nito bago lumapit sa kanya. Noong mga oras na yon ay walang iba nagawa si Elena kung hindi ang mapapikit na lamang ng mariin at tuloy ang tanggapin ang kapalaran niya noong mga oras na yon. Wala na rin naman siyang ibang nagawa kung hindi ang magkuyom ng kamao, lalo na magsimula ang lalaki na halikan siya mula sa isang mababaw na halik hanggang sa ang halik na yon ay tuluyan ng lumalim. Kamusta? Tanong ni Akira na bahagya pang napatayo sa kinatatayuan ng matanaw si Elena. Elena! Saad pa nito bago tuluyang tumakbo upang salubungin si Elena na ngayon ay bahagya ng nakatulala. Kamusta? Ayos ka lang ba? Pinuwersa ka ba? Sinaktan ka ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Sunod-sunod pang tanong ni Akira. Wala namang ibang nagawa si Elena kung hindi ang mapatulala. Hindi kalaunan ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang malungkot na bumaling at umiti kay Akira. Bago niya nangihinang inangat ang checking binigay sa kanya ng lalaking bumili sa kanya. Wala namang iba nagawa si Akira ng mga oras na yun kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Papatayin talaga ako ni Lola kapag nalaman niyang pinasok pa rin kita. Siad ni Akira habang patuloy sa pag-iiling-iling na ikinangiti na lang ni Elena. Sapat na siguro yan para sa operasyon ng kapatid mo. Ipinangako talaga sa sarili ko na hindi na kita ipapasok dito kahit na anong gawin mo pang pagpilit sa akin. Walang iba nagawa si Elena kung hindi ang manahimik na lamang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ng gabing yun, natitiyak niya na rin sa sarili niya na kahit na anong mangyari, hindi na rin niya babalakin pang ulitin ang nangyari. Sapat na ang sakripisyong ibinigay niya para lang mailigtas si Katie. Bayad na ang para sa operasyon mo, Katie. Binayaran ko na. Binenta ko ang sarili ko para sa'yo. Para hindi ka na rin mahirapan. At hindi na rin mahirapan yung mga magulang natin sa paghahanap ng pera para sa operasyon mo. Kaya magpagaling ka, ha? Aniya sa kapatid nang sandaling mapag-isa sila sa kwarto nito. Ngumiti siya ng malungkot sa kapatid na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matulog ng mahimbing. Marahang hinawakan ni Elena ang kamay ni Katie na ngayon ay bahagya na rin namumutla ng mga oras na yon. Hayaan mo kapag gumaling ka, bibili tayo ng maraming ice cream tulad ng gusto mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng oras na gumaling ka. Pangako ko sa'yo yan, Katie. Dagdag pa ni Elena bago siya yumuko sa gilid ng kama ng kapatid. Ang hindi alam ni Elena ay gising ang diwa ni Katie noong mga oras na yon. May luhang dumaloy sa gilid ng mga mata ni Katie at hindi naman niya napansin ni Elena. Bayad na? Paano bayad na? Gulat na tanong ni Amanda na may halong pagtataka ng sandaling makausap niyang kahera. Hawak niya pa ang 3,000 perang nautang niya para sa kapatid. May balak sana siyang makiusap sa ospital na unahin sana ang operasyon at isunod na lang sana ang bayad para rito. Bago pa man siya makiusap ay ito agad ang bungod sa kanya ng kaherang naroroon. Yes, ma'am. Tango nito sa kanya. Dahilan upang bahagya pang lumaylay ang balikat ni Amanda ng mga oras na yon. May nagbayad na po para sa operasyon ng anak ninyo. Pati po sa lahat ng mga gastos ninyo ng mga nakaraang 1 linggo, binayaran na rin ang buo. Pwede ko pong malaman kung sino? Tanong ni Amanda bago niya naramdaman ang luha sa gilid ng mga mata niya sa pagkabigla. Gusto ko sana magpasalamat ng personal. Malaking bagay ang ginawa niya. Gusto ko sana makipag-usap ng personal para makapagpasalamat na rin. Nako ma'am, gusto ko po sana kayong tulungan dyan. Ang kaso po ayaw niyo pong ipagbigay alam yung pangalan niya. Medyo bata pa po nagbayad at saka po, isa po sa pakiusap niya na huwag sabihin kung sino ang nagbayad. Sabihin ko na lang daw po sa inyo na alagaan niyo na lang daw po na mabuti yung pasyente para hindi na maulit ito. Paliwanag ng nurse sa kanya. Sa huli ay walang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang mapatulala na lang habang naglalakad na pabalik sa kwarto ng anak. Pagbukas niya ng pintuan ay ang mukha agad ni Elena ang umiiyak na bumuwad sa kanya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapahinga na lang ng malalim at umismid. Ooperahan na yung anak ko. Kung ano mang ikakwento mo dyan, putulin mo na.
Ayoko na nai-stress ang anak ko nang dahil sa mga walang kwenta mong kwento. Saad ni Amanda bago niya inilapag ang eco bag sa gilid. Wala namang ibang nagawa si Elena kung hindi ang magpunas ng luha bago siya nagdesisyong tumayo sa upuan. Bayad na po ang hospital bills at operasyon ni Katie. Tita, alam ko at hindi mo na kailangang ulit-ulitin sa akin yan. Saad ni Amanda bago niya nilagpasan si Elena at dumiretso sa anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumigising. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang magpigil ng luha at nang hindi na makayanan ay dumiretso na lang siya sa labas upang magpahangin. Gusto niya sanang puntahan si Akira at ang lola nito sa kwarto nito. Ang kaso lang ay bahagya siyang nakaramdam ng lungkot nang mabalitaan niya mula sa mga nurse na naroroon na nakauwi na raw ang pasyente at bantay ito sa kwartong iyon. Mukhang iyon na rin ang huling pagkakataon na nakita niya si Akira. Gusto niya sana magpasalamat dito, ang kaso lang ay mukhang hindi niya na magagawa iyon, lalo na ngayon na wala na siya. Hindi niya nga alam kung saan nakatira ang dalawa. Minsan na nga lang siya magkaroon ng kaibigan na handang makinig sa kanya, mawawala pa. Nang dahil sa perang na ibayad ni Elena sa ospital, hindi kalaunan ay tuluyan na rin naoperahan sa puso si Katie. At dahil nga sa medyo maselan pang kalagayan na, nagdesisyon na mag-asawa na ipauwi na muna si Katie sa probinsya upang doon ipagpatuloy ang pagpapahinga at pagpapagaling. Hindi alam yun ni Elena kaya naman gano'n na lang ang gulat niya nang marinig niya iyon mula sa ama. Medyo maselan pang kalagayan ni Katie ngayon, kaya nagdesisyon kami ng tita mo na ipauwi na muna siya sa probinsya para doon magpatuloy ng gamutan. Saad ni Edmond na ito naman ang tinanong niya. Naroon sila ngayon sa hapag at abala sa hapunan. Abala si Edmond sa pagpapaliwanag kay Elena nang naging desisyon nila mag-asawa, habang si Amanda naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang kumuha ng pagkain sa plato niya. Napansin ni Amanda ang lungkot sa mga mata ni Elena noong mga oras na yon, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sarkastiko na lang na natawa. Mas mabuti na rin doon siya sa probinsya, para naman hindi siya ma-stress sa bahay na to. Alam mo na, pangit para sa kanyang ma-stress, baka mas lalo lang siya magkasakit kung ipapaalaga ko pa siya rito sa anak mo. Pasaring naman ni Amanda kay Elena. Nang dahil sa sinabi ni Amanda ay bahagyang napabaling si Edmond sa kanya habang nakakunot ang noo. Wala namang ibang nagawa si Elena kung hindi ang makaramdam ng hiya dahil aminin naman o sa hindi ay natitiyak niyang siya ang pinapasaringan ni Amanda. Nasa hapag tayo, Amanda. Bakit? Totoo naman ah. Saad ni Amanda dahilan upang mapabuntong hininga na lamang si Edmond ng mga oras na yon. Buti pa yung ibang mga tao nagawa tayong tulungan. Itong anak mo, walang ibang ginawa ko hindi ang magbantay lang. Habang abala tayo sa paghahanap ng pera para makalikom sa operasyon ni Katie, walang ibang ginawa tong anak mo kung hindi ang gumala. Minsan ko nga lang makita magbantayan sa kapatid niya. Ni minsan ba tumagal ka man lang ba ng isang oras sa kwarto niya para magbantay? Hindi ba't hindi naman? Amanda, nag-aaral ang anak ko. Tama. Habang nag-aaral ang anak mo, naghihirap ang anak ko. Sigaw ni Amanda dahilan upang mapabuntong hininga na lang si Edmond ng mga oras na yon. Habang yung anak ko ay naghihirap sa kwartong yon, wala namang ibang ginawa ang anak mo kung hindi magpakasasa sa buhay niya. Hindi totoo yan, tita. Saad naman ni Elena kasabay ng pagdaloy ng luha sa kanilang mga mata. Natinawanan lamang ni Amanda. Hindi niyo rin alam kung anong pinagdaanan ko para lang makahanap ng pera para kay Katie. Talaga? May nalikom ka ba? Hindi ba't wala naman? Taas kilay na sagot naman ni Amanda sa kanya na hindi niya na sinagot. Alam mo kung may mahihiling man ako sa buhay ko ngayon, yun ay kung sana ikaw na lang ang nagkaganon at hindi ang anak ko. Sana ikaw na lang nagkasakit dahil wala ka namang pakinabang. Sigaw pa nito sa kanya bago binasag ang baso sa sahig at nagdabog na umalis sa hapag. Naiwan silang dalawa ni Edmond sa mesang iyon at tulala. Walang iba nagawa si Edmond kung hindi ang kunot noon na lang na mabuntong hininga habang si Elena naman ay pilit na pinupunasan ng luhang dumadaloy sa pisngi niya ng mga oras na yon. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video.
Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Silvina Bahio. Maraming salamat sa pakikinig. Totoo naman na may ginawa siya. Kung hindi dahil sa pagsasakripisyo ang ginawa niya, hindi mauoperahan si Katie. Kung hindi dahil sa ginawa niyang pagbebenta ng katawan, hindi nila maiuuwi si Katie. Hindi nila madudugtungan ang buhay nito kung hindi dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka nga wala na ito. Nang dahil sa sakripisyo niya, hindi niya na rin alam na may kapalit lahat ng ginawa niya. Ang buong akala niya ay doon lang matatapos ang lahat. Ngunit, gano'n na lamang ang gulat niya nang sandaling makita niya ang resulta ng pregnancy test na ginamit niya. Buntis ako. Mahinang saan niya sa sarili bago siya napasandal sa pintuan ng banyo at unti-unti na paupo sa sahig. Anong gagawin ko ngayon? Dagdag niya pa na animoy natatakot. Anong gagawin niya kung sakali mong malaman ito ng magulang niya? 14 anyos pa lamang siya. Masyado pa siyang bata para magbuntis. At paano kung malaman ng mga ito na disgrasyada siya? Ni hindi niya nga alam ang buong pangalan at mukha ng lalaking nakasama niya sa kwartong yon. Paano na lang kung hindi rin siya nito panindigan? Papanindigan ba siya nito kung alam sa sarili ng lalaking yon na babaeng bayaran lang siya? Tong babaeng to ni hindi malang maglinis. Singal ni Amanda habang abala sa pagtatransfer ng mga basura sa maliit na container. Pinapakain mo na't lahat-lahat, ultimo paglilinis ng bahay hindi pa magawa. Naroon siya ngayon sa banyo at abala sa paglalagay ng mga basura sa plastic bag. Habang abala siya sa pag-aalboruto, hindi niya sinasadya na mabitawan ng basurang hawak niya. Lalo na may dumaang ipis sa palad niya. At nang dahil sa nangyari, nalaglag ang isang pamilyar na gamit sa sahig. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong itong pagmasdan sa pagkaakalang thermometer lang ito. Ngunit agad siyang natigil nang makita ito ng masinsinan. Teka, pregnancy test kit ito ah. Anong ginagawa nito dito? Tanong ni Amanda sa sarili bago siya nakaramdam ng pandalamig. Imposible na bang sa kanya yun dahil ni minsan ay wala namang nangyari sa kanila ng asawa niya. Imposible namang kay Katie yun dahil nasa probinsya ito. At mas lalong hindi siya makakapayag na magkaroon ito ng nobyo sa edad niya. Kung hindi ito sa kanilang dalawa, posible nga ba na... Elena? Bulong niya sa sarili bago niya nagmamadaling itinago ang pregnancy test sa bulsa niya na may 2 pulang linyang nakaguhit dito. Kinagabihan ay tahimik lang na kumakain sa hapag ang 3. Tahimik lang si Elena noong mga oras na yon na makaramdam siya ng hilo at kagustuhang magsuka. Sa kabilang bahagi ay sinadya naman ni Amanda na mag-isa ng bawang kanina at ihapag iyon sa harap. Alam niyang kahit na sinong buntis ay hindi gugustuhin makalanghap ng ginisang bawang at iyon ang tanging paraan na nakikita niya para mapaamin si Elena. Ayos ka lang ba, Elena? Saad ni Amanda nang hindi na mapigilan ng sarili. Mukha kang namumutla. Napansin niya kasi si Elena na ngayon ay nakahawak na sa sikmura at animo ay hindi na maipintang mukha ng mga oras na yon. Nang dahil sa tanong niya ay agad na bumaling ng tingin si Edmond sa kanila at agad na umarko ang kilay niya nang makitang itsura ni Elena. Okay ka lang ba, nak? Tanong ni Edmond sa kanya. Okay lang. Putol niyang saad bago siya dumuwal sa harap ng dalawa. Nang dahil sa paulit-ulit na pagduwal ay nagmamadaling nagpaalam sa Elena na magtungo sa banyo. Wala namang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang mapangiti sa nangyari. Dahilan upang bumaling ng tingin si Edmond sa kanya. Masama bang pakiramdam ni Elena ngayon? Tanong niya sa asawa. Wala namang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang magkibit ng balikat bago niya inilabas sa bulsa ang pregnancy test na napulot niya sa basurahan kanina. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo, Edmond? Aniya bago niya inilapag sa harap ni Edmond ang pregnancy test na bahagyang ikinakunot ng noon ito. Habang nagpapakahirap ka sa trabaho? Habang nagpapakahirap ako sa paghahanap ng pera para sa operasyon ng anak natin? Abala na sa paglalandi ang anak mo. Ang akala ko ba pinag-aaral mo yan? Pag-aaral ba talagang inaatupag niyan ngayon? Ni hindi na nga nakakatulong sa gastusin sa bahay. Nagpapabuntis pa. Magdadala pa ng dagdag na papakainin. Nito pa. Pinagmasdan ni Amanda ang bahagyang pag-arko ng kilay ni Edmond ng mga oras na yon. Habang pinagmamasdan ng pregnancy test, wala tuloy siyang ibang nagawa
kung hindi ang lihim na mapangisi. Magkasabay pa silang napatitig kay Elena nang sandaling lumabas ito ng banyo habang abala pa rin sa pagpupunas ng bibig. Ito nga palang disgrasyada mong anak, Edmond. Sabi ni Amanda bago sila magkasabay na tumayo at agad na lumapit kay Elena na ngayon ay natatakot nang napatitig sa kanilang dalawa. Sinasabi ko na nga ba, may kalandian ka rin na tulad ng nanay mo. Tita, umamin ka nga sa akin, Elena. Buntis ka ba? Tanong agad ni Edmond sa kanya, dahilan upang bahagya siyang makaramdam ng takot dahil sa narinig. Sagutin mo ko, buntis ka ba? Tay, bago pa man makapagsalita si Elena ay mabilis na siyang nakatanggap ng malakas na sampal mula sa tatay niya. Maging si Amanda hindi inaasahan ng sampal na yon, kaya naman mabilis niya natutup ang bibig. Dahil sa ginawa ni Edmond ay bahagyang napaupo sa sahig si Elena, habang hawak-hawak pa rin ang pisngi. Dahil nga sa maputi si Elena ay mababakas agad ang pamumula sa pisngi nito nang sandaling tumingala siya sa tatay niya. Tay, hindi ko naman po talaga sinasadya na nagpabuntis ka. Alam mo ba kung anong pwedeng isipin ng mga tita mo dahil sa ginawa mo? Sa akin nagsisi lahat ng yan. Ano lang iisipin nila kapag nalaman nila yan at nakarating sa kanila na ganyan ang nangyari sa'yo? Ha, Elena? Kahit na nahihirapan ako sa trabaho, binibigyan pa rin kita ng pagkakataon na mag-aral. Pagkatapos ganito lang igaganti mo sa akin. Galit na saad ni Edmond dahilan upang mas lalo lang na mapahugulhol si Elena noong mga oras na yon. Total buntis ka na. Total kaya mo nang bumuo ng sarili mong pamilya, umalis ka na sa poder ko. Tay, magpapaliwanag po ko. Naiiyak na saad ni Elena bago siya nagmamadaling tumayo sa harapan ni Edmond na ngayon ay galit na galit pa rin nakatitig sa kanya. Ginawa ko lang naman yun para makatulong. Alam ko po na wala po kayo makukuhanan ng pera para... Alam mo, walang saysay ang paliwanag mo, Elena. Putol ni Amanda sa kanya na mas lalo niyang kinaiyak. Umalis ka na. Total, kaya mo rin naman yung sarili mo, diba? Umalis ka na lang at ang mabawasan naman ang perwisyo sa bahay na to. Tay, makinig po muna kayo. Tama ang tita mo. Putol muli ni Edmond na animoy ayaw makinig sa mga pakiusap ni Elena sa kanya. Mali na pinatira pa kita rito. Sana hinayaan na lang kitang bumalik sa Siargao. Doon mismo sa mga tita mo. Nito dahilan upang mas lalo lang siyang mapaiyak sa harapan ni Edmond. Aalis ako. At gusto ko pagbalik mo mamaya, wala ka na rito, Elena. Tay, parang awa niyo na. Ayoko na makita yung pagmumukha mo, nakakadismaya ka. Sigaw ni Edmond sa kanya bago ito nagmarcha palayo. Walang ibang nagawa si Elena kung hindi ang umiyak ng umiyak, habang si Amanda naman ay animong aso kung makangiti sa harapan niya. Sinubukang hawakan ni Elena ang kamay ni Amanda upang makiusap muli, ngunit wala itong ibang ginawa kung hindi ang umiwas sa hawak niya. Nakakadiri ka, Elena. Tama talagang hinala ko sa iyo noong una pa lang. Madumi ka. Saad ni Amanda bago siya nito iniwan doon. Si Amanda mismo ang nagbalot ng mga gamit niya ng sandaling yon. Wala na rin naman nagawa pa si Elena nang sandaling kaladka rin siya ni Amanda patungo sa gate. Nang sandaling mapalabas niya ito ay sakal niya lang binato ang maleta ni Elena patungo sa kanya. Basura ka! Magsama kayo ng lalaki na kabuntis sa'yo. Saad ni Amanda bago niya sinarado ang gate. Wala namang iba nagawa si Elena kung hindi ang umiyak ng oras na yon. Wala siyang mapupuntahan at alam niyang mahihirapan siya sa oras na hindi siya tanggapin ng tatay niya. Hindi niya lang maintindihan kung bakit ni minsan na hindi man lang siya nito hinayaang magpaliwanag sa kanya. Handa naman siyang aminin ng lahat Hindi naman siya umamin na nagawa niya lang yon upang makalikom ng pera para sa operasyon ng anak nilang dalawa. Sa halip na hayaan siyang magpaliwanag, ito pa ang naging ganti sa kanya ng dalawa. Pamilya at anak ba talaga ang turing sa kanya ng mga ito? Lalo na nang dahil sa nangyari ngayon? Iha, gabi na. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong ng isang matandang nakapansin sa kanya sa upuan. Wala siyang ibang alam na pupuntahan kung hindi ang pumunta sa Siargao. Doon sa mga tiyahin niya sa ina. Dahil nga sa matagal na siyang hindi nakakapunta roon ay medyo nagkamali pa siya ng bus na nasakyan. At dahil nga sa wala naman siyang hawak na pera, hindi na rin naman siya nakabili pa ng ticket papunta roon. Hindi niya na alam kung nasan siya ngayon. Hindi niya rin alam
kung anong lugar na yon at kung saan siya pupunta. Pero natitiyak niya na may 2 bayan lang ang layo nito sa mga magulang niya. Sapat na rin naman siguro ang layong yon upang hindi na siya makabalik sa kanila, hindi ba? Iha, tawag muli na matandang babae sa kanya na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Nagabot ito ng tubig at biskwit sa kanya na marahan naman niyang tinanggap. Medyo malalim ng gabi. Naubusan ka ba ng tiket sa terminal? Wala na po akong pupuntahan, Lola. Aniya sa basag na boses bago siya muling naiyak sa harap ng matandang lumapit sa tabi sa kanya. Pasensya na po. Hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin ngayon. Pinalayas ako sa bahay ng mga magulang ko na hindi ko na alam kung saan pupunta. Wala na ako ibang kamag-anak. Ayaw sa akin ng madrasa ko at yung kaisa-isang kakampi na meron ako. Tinalikuran din ako dahil disgrasyada daw ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, pumaroon ka muna sa amin ng apo ko. Alok ng matanda sa kanya. Ang matandang babae na iyon ang nag-alok sa kanya ng titirahan. Noong una ay nakaramdam pa siya ng iya dahil hindi niya lubos maisip na ibang tao pang tutulong sa kanya sa oras na kailangan niya ng tulong. Naroon siya sa kusina noon nang ipagtimpla siya nito ng gatas at binigyan ng tinapay. Habang umiinom ng gatas ay siya namang pagpasok ng isang babae sa loob ng apartment at halos mabuga ni Elena ang iniinom nang magkagulatan pa silang dalawa ni Akira noong mga oras na yon. Elena? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Akira. Isang malakas na batok ang natanggap ni Akira mula sa lola niya nang marinig niya ang kwento at paliwanag ng dalawa. Wala namang ibang nagawa si Akira kung hindi ang mapanguso, lalo na nang paulit-ulit siyang pinagsabihan ni Lola Meli. Tingnan mo ang ginawa mo, Akira. Nang dahil sa ginawa mo, napalaya sa kanila tong kaibigan mo. At ang malala pa roon, buntis pa. Ano na lang ang iisipin ng mga magulang yan kapag nalaman nila yung nangyari sa kanya? Ano na lang ang mangyayari sa'yo kapag kinasuhan ka ng human trafficking, ha? Lola, hindi ko naman ginusto na. Naku, puro konsumisyon talagang binibigay mo sa akin, Akira. Naiiyak na saad ni Lola Meli kasabay ng paghawak sa dibdib. Naani mo'y aatakihin ito sa puso. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo sa akin, sana iniwan na lang kitang nalunod doon sa ilog. Lola naman. Angil agad ni Akira. Dahilan upang mahinang matawa si Elena sa kanila. Ang maglola ang tumulong kay Elena sa pagbubuntis niya. Hindi rin naman nagdalawang isip pa ang dalawa na tulungan siya at ituring na pamilya. Animo ang dalawa pang kukumpleto sa puwang na meron siya sa puso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Elena na ibang tao pa ang tutulong sa kanya sa problemang meron siya. Na kahit hindi niya naman kadugo ang mga ito ay hindi man lang sila nagdalawang isip na tulungan siya. At iyon ang pinakatumatak sa kanya noong mga oras na yon. Usal ni Elena nang maramdaman niyang sumasakit ang tiyan niya at may umagos na tubig sa hita niya. Akira, Lola Meli, manganganak na po yata ako. Aniya sa nanginginig na boses. Diyos ko po, tanging usal na lang na maglola bago nila tinulungan si Elena na maisugod sa ospital. Dahil nga sa medyo bata pa ay tila ba hirap na hirap si Elena noong mga oras na yon. Gusto niyang humagulhol sa sakit pero tiniis niya na lang lahat ng yon dahil halos lahat naman ng pasyente sa ospital na yon ay napapatingin sa kanila habang abala ang maglola sa pagtutulak sa wheelchair na kinauupuan niya. Emergency, Doc! Rinig ni Elena na saad ng isang nurse sa doktor na agad na pumasok sa room kung saan niya pinasok ng mga nurse na sumalubong sa kanila sa labas. 15 years old si Mommy. Dagdag pa nito sa doktor na pumasok sa loob ng kwartong yon. Agad na napahinto ang lalaking doktor na makita nito si Elena na manganganak sa kwartong yon. Tulad ng ibang nanganganak, hirap na hirap ito ngayon sa pag-ire. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila ba bumilis ang tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Doc, malapit nang lumabas ang bata. Saad ng isang nurse dahilan upang bumalik sa realidad si Howard ng mga oras na yon. Kung ano man ang sumagi sa alaala niya ng mga oras na yon, ay agad niya munang binura mga yon upang unahin ang nanganganak na ina. Alam niya na magugulat si Elena kapag nalaman niya ang lalaking nakabili sa pagkabirhen niya noon ay ang lalaki ring magpapaanak sa kanya ng mga oras na yon. Marahil ay hindi pa siya nito namumukhaan ngayon dahil sa sakit na iniinda nito sa panganganak at sa mask na suot niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay tagumpay na inilabas ni Elena ang bata na normal delivery. Tuwang-tuwang mga nurse sa tumulong sa kanya.
Dahil ito pa lang yata ang kaunahang pagkakataon na humawak sila ng kaso na kung saan 15 anyos pa lamang ang nanganganak. Hinang-hina pa si Elena noong mga oras na yon nang binigay sa kanya ang bagong linis na sanggol. Bahagya pang namumutla ang mukha niya mula sa kaiiyak kanina, ngunit naroon ang ngiti sa labi niya nang sandaling makatabi niya ang anak. Habang abala siya sa paghahaplos sa malambot na balat ng anak, ay hindi niya na rin napigilang mag-angat ng tingin sa doktor na hanggang ngayon ay nakatingin sa kanya. "Salamat po, Dok," aniya sa lalaking doktor na ngayon ay madilim na nakatitig sa kanya. Nakaramdam si Elena ng pagtataka nang hindi man lang nagbago ang tingin sa kanya ng doktor, at ang pagtatakang yon ay hindi na rin nagtagal ng sandaling hubarin ng doktor ang mask at agad niya na itong namukaan. Imposibleng. Ito ba yung doktor na nakabili sa pagkabirhen niya noon? "Mag-uusap tayo mamaya, Elena," ani ni Howard bago ito tumalikod at iniwan ang mag-ina niya roon. Alam niyang anak niya rin naman ang batang kalong-kalong ng babaeng yon ng mga oras na yon. Dahil nga siya ang nakauna sa pagkabirhen ni Elena. Malakas ang instinct niya na anak niya nga ang kalong-kalong na iyon ni Elena. At hindi nga siya nagkamali nang inamin ito sa kanya ang lahat ng mapag-usap silang dalawa. 14 anyos lang ako nung malaman kong buntis ako. Alam ko nagkamali ako at naglihim ako. Iyon naman talaga ang bala ko noon pa man. Ang umamin sa'yo ng totoo kong edad. Hindi ko rin naman gusto na magsinungaling dahil kung ginawa ko man yan, baka hindi mo tanggapin yung serbisyo ko. Baka hindi rin ako nakalikom ng pera para sa kapatid ko. At baka kung hindi dahil sa pera mo, baka wala na rin si Katie ngayon. Mahabang paliwanag ni Elena sa kanya pagkatapos ng isang oras silang pag-uusap. Isang buntong hininga pang iginawad ni Elena sa kanya na inismira na lamang ni Howard. "Hindi naman ako hihingi ng sustento sa'yo para sa anak natin eh. Sapat na sa akin yung perang binigay mo dati. At kung may nabuo man at nabuntis ako, problema ko na yon. Kaya ko namang buhayin ang anak ko ng ako lang at saka marami namang paraan para mabuhay ko siya." "Gaya ng anong paraan? Babalik ka sa dati mong trabaho, ganun ba?" Angel ni Howard, dahilan upang nahihiyang magbaba ng tingin si Elena noong mga oras na yon. "Hindi ako papayag sa ganun, Elena. At mas lalong hindi ako papayag na pakainin mo ng pagkain mula sa perang kinikita mo roon ng anak ko." Dagdag ni Howard. Mas lalo lang na naig sa puso ni Howard na anak niya ang batang isinilang ni Elena. Dahil hindi mo lang ito tinanggi ni Elena na anak niya nga ito. "Ibig sabihin kukunin mo sa akin ang anak ko?" Biglang tanong ni Elena habang namumugto ang mga matang bumaling ng tingin kay Howard ng mga oras na yun. "Please, kahit anong mangyari, wag na wag mong kukunin sa akin ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Kapag nawala siya, mamamatay ako." "Huwag ka mag-isip ng ganyan dahil hindi ko siya babawiin sa'yo. Hindi ko babawiin sa'yo ang anak nating dalawa." Ani ni Howard dahilan upang mapabuntong hininga na lang sa Elena. Bago niya pinunasan ang luhang dumaloy sa pisngi niya. "Punasan mo yung luha mo at huwag kang umiyak sa harapan ko. Iwasan mo maging emosyonal dahil makakasama sa'yo yan at sa anak nating dalawa. Hindi ko kukuhanin sa'yo ang anak natin dahil sabay natin siyang palalakihin." Nang dahil sa sinabi ni Howard ay hindi na napigilan ni Elena ang bahagyang magulat sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na sabay nilang palalakihin? "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Elena na punong-puno ng pagtataka na ikinabuntong hininga naman ni Howard. "Hindi natin siya makakayanang palakihin ng sabay. Pareho tayong may kanya-kanyang buhay." "May boyfriend ka ba?" Tanong ni Howard sa kanya na bahagyang ikinapula ng mukha ni Elena ng mga oras na yon. "Wala akong planong ligawan ka at mas lalong wala akong planong maging boyfriend mo. Tinatanong ko lang yon dahil baka may kinakasama ka ngayon o boyfriend na pwedeng magselos kung sakali mang kuhanin kita at patirahin sa bahay ko." Paliwanag ni Howard sa kanya. Sa totoo lang may magandang ideya ang sinasabi sa kanya ng binata, ang kaso lang ay paano si Lola Meli at Akira. "Hindi ko alam, may kasama ako sa bahay at may nag-aalaga sa akin." Sagot ni Elena sa kanya na muli kinabuntong hininga ni Howard. "Hindi ko sila pwedeng iwanan, sir. Isasama natin sila para may kasama ka kapag may pasok ako." Sagot ni Howard sa kanya na muli hindi niya nagawang sagutin dahil sa labis na gulat sa offer sa kanya nito. "Ang akin lang naman, gusto ko makasama sa paglaki ang anak ko. At kailangan kita para maalagaan mo siya ng maayos.
Kesa naman sa mahuli kitang nandun ka na naman sa bar at gumigiling sa harap ng ibang lalaki. Tungkol nga pala roon, saad ni Elena na muli nakakuha ng atensyon ni Howard. Ikaw lang ang bukod tanging lalaki na nakagalaw sa akin. Sa totoo lang ay wala naman akong ibang lalaking pinalapit sa akin bukod sa'yo. Ni minsan nga ay wala akong ibang naging kaibigan bukod sa tumulong sa akin ngayon. Kahit itanong mo pa sa kanya, ni minsan hindi ako tumanggap ng ibang manliligaw dahil wala naman akong pakialam sa kanila. Mas may pakialam pa nga ako sa anak ko ngayon kaysa sa ibang tao. Dagdag pa niya bago bumuntong hininga. Magkakasundo tayo kung ganon. Sagot naman ni Howard sa kanya. Hindi nagtagal ay tuluyan ang kinausap ni Howard ang maglola. Pati na rin si Elena tungkol sa alok nito na tumira sa iisang bahay kasama nila. Noong una ay medyo nag-alangan pang dalawa ngunit di kalaunan ay nagawa na rin silang papayagin ni Elena. Dahil nga sa sila na lang natitirang mga tao na tumulong at nag-alaga sa kanya. Wala silang ibang nagawa kung hindi ang pumayag na lang. Bilang kapalit ng pagtanggap nilang dalawa sa offer ni Howard, hindi kalaunan ay binigyan niya rin ng pangnegosyo ang dalawa. Bagay na ikinabigla pa nila noong una. Makakapag-aral na ako, Elena! Natutungong sigaw ni Akira nang sandaling ipakita niya kay Elena lahat ng papel na inaayos niya para lang makapasok sa kolehiyo. Pakisabi kay Doc Howard, malaking bagay itong binigyan niyang oportunidad sa aming dalawa ni Lola. Dahil sa kanya, hindi na ako masyadong pinagbubuntunan ng galit ng Lola. Alam mo ba kung bakit? Dahil naging abala na siya sa negosyo niya. At saka kung hindi rin dahil kay Doc Howard, baka nga hanggang ngayon ay nandun pa rin ako sa bar nagtatrabaho. Utang ko sa kanyang lahat. Pakisabi na rin sa kanya na sobrang thankful ako kasi sa dinami-rami ng lalaking nakakama sa akin, siya lang yung hindi ko customer na nagbigay ng oportunidad sa akin para maabot ko lahat ng pangarap ko para sa amin ni Lola. Kaya pakisabi sa kanya, Elena, maraming salamat talaga. Paulit-ulit na saad ni Akira sa kanya. May inggit na naramdaman si Elena dahil sa mga nangyari. Habang si Akira ay nagsisipag ngayon sa pagpasok sa kolehiyo, siya naman ay naroon sa mansyon at walang ibang ginawa kung hindi ang bantayan at alagaan ng anak nilang dalawa ni Howard. Napansin naman niyo ni Howard kaya naman nang muli niya makita si Elena na binabasa lahat ng librong may kinalaman sa medisina na naiwan niya sa mesa, doon na siya nagdesisyong lapitan ng dalagita. Napapansin ko na mahilig ka rin sa medisina, Elena? Panimula ni Howard, dahilan upang bahagya pang mapatalon si Elena sa gulat na animo hindi pa inaasahan ng pagdating ni Howard ng mga oras na yun. Mahilig ka rin pala dyan? Hindi na iwasan ni Elena ang bagyang makaramdam ng kahihiyan dahil nahuli siya ni Howard sa ganoong ayos. Medyo, bata pa rin kasi ako, nagbabasa na talaga ako ng mga aklat na may kinalaman sa medisina. Dati kasi nagtatrabaho sa klinik ang mama ko kaya nakagisnan ko na rin. Iyan din ang pangarap niya sa akin noon na hindi ko na yata matutupad ngayon. Sagot naman ni Elena bago ngumiti ng malungkot at agad na sinarado ang aklat ng medisina na binabasa niya kanina. Sige na, magpapahinga na rin ako. Gusto mo bang mag-aral kung ganon? Tanong ni Howard na bahagyang ikinalaki naman ng mga mata ni Elena sa gulat. Kaya katang pag-aralin kung gugustuhin mo. Naku, hindi na. Natatawa sagot ni Elena sa kanya habang namumula. Hindi na kailangan at tsaka masyado naman akong busy sa anak ko. Ayoko namang mahati yung utak ko sa dalawa. Hindi ko naman kayang pabayaan ang anak ko kaya okay lang siguro kahit na hindi na muna. Kaya mo namang pagsabayin yon kung gusto mo talaga. Saad ni Howard sa kanya na muli ay hindi na nagawang sagutin dahil sa pagdadalawang isip. Kaya katang pag-aralin kung gugustuhin mo. Maraming paraan kung gusto mo talaga. Kung gusto mo, pwede kang pumasok ng online habang magpapatulog ka ng bata o umattend ka ng online trainings. Marami akong kilalang guro sa medisina na pwedeng tumulong sa'yo. Kaya kung gusto mo, tutuparin natin yung pangarap mo. Hindi ba masyado ng sobra lahat ng binibigay mo sa amin? Tanong ni Elena sa kanya na hindi naman kinibo ni Howard. Marami ka nang masyadong naitulong sa amin. Mukhang hindi ko na yata kayang tumanggap pa ng alok galing sa'yo. Yung pagpapatira mo pa nga lang sa akin sa mansyon na to, labis-labis na. Pag-aaralin mo pa kaya ako? Ilang saglit pa muna siyang pinagmasa ni Howard noong mga oras na yon. Aminin man ni Howard o sa hindi, ay talaga nga namang humahanga siya kay Elena.
Hindi ito tulad ng ibang babae na nililigawan niya noon na panay pagtanggap ng alok niya. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng medyo mature kung mag-isip kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga. Nang maramdaman ni Howard na nagtagal ang tingin niya kay Elena, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang namumulang mapanguso kasabay ng pag-iwas ng tingin sa dalagita na ikinataas naman ng kilay ni Elena noong mga oras na yon. Pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka, Elena. Isipin mo na lang na para ito kay Sabrina. Sagot ni Howard sa kanya. Nang dahil sa narinig ay muling nakaramdam ng hiya si Elena noong mga oras na yon. Pero hindi ako tatanggap ng hindi sa sagot mo. Mag-aaral ka sa ayaw at sa gusto mo. At huwag mong iisipin na mapapabayaan mo si Sabrina kung sakali mong bumalik ka sa pag-aaral. Kung kinakailangang mag-hire ako ng babysitter, gagawin ko para makapag-aral ka lang. Sad ni Howard na animoy pinal na ang desisyon niya. Magsasalita pa sana si Elena upang makatanggi sa alok ni Howard sa kanya, pero hindi niya rin maipagkakaila na maganda ngang sinabi ni Howard. Isang tikim lamang ang ginawad ni Elena sa sarili niya bago siya marahang pumikit at inisip ang lahat. Ginagawa mo to para sa sarili at sa anak mo, Elena. Para to sa anak mo. Para ito kay Sabrina. Aniya at bago siya nagmulat at nakangiting pinagmasdan ng sariling refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ngayon ng uniforme sa kolehiyong pinapasukan niya. Dahil nga sa may angking katalinuhan, hindi kalaunan ay tuluyan na siyang na-accelerate. Dahil sa angking talino ay tuluyan na siyang nakapasok sa kolehiyo sa batang edad. Halos lahat ng nakakasama niya sa school ay napapatingin at namamangha sa kanya dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na may kasama sila sa klase na may halos 10 taon ng bata sa kanila. Very good, Elena. Ani ng professor pagkatapos niyang masagot lahat ng tanong nito. Si Howard ang madalas na mag-mentor sa kanya sa tuwing hindi ito abala sa trabaho. Iyon na rin ang naglapit sa kanilang dalawa hanggang sa di kalaunan ay tuluyan na rin nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dahil sa nangyari ay mas lalo lamang naging effective ang co-parenting nilang dalawa. Hindi rin naman pinabayaan ni Howard ang mag-ina niya at nang sandaling makapagtapos at ganap ng isang doktor si Elena sa murang edad, hindi kalaunan ay tuluyan na siyang nag-alok ng kasal kay Elena na agad naman itong tinanggap. Malapit na kayong ikasal, Doc Howard. May plano na ba kayo kung saan gaganapin yung kasal ninyo? Usisa ni Akira na ngayon ay isa ng ganap na nurse sa pinapasukan nilang ospital. Balita ko, gusto niya raw ng garden wedding Nang dahil sa sinabi ng kaibigan ay walang ibang nagawa sa Elena kung hindi ang matawa na lang. Hindi ko pa alam kung anong plano ni Howard. Basta ang alam ko lang, kahit saan niya pagustuhin, basta't papakasalan niya ako, okay na yun. Sagot ni Elena sa kanya bago niya pinagmasa ng relos niya. Oh siya, malapit na palang duty ko. Thank you sa libreng lunch Anytime, Doc Elena. Sagot ni Akira bago siya kumentat kay Elena at ngumiti. May ngiti naman sa labi ni Elena nang tinahak niyang daan patungo sa opisina niya. Tulad ng nakagawian ay marami na naman ang nakapila sa libre niyang pa-check up kaya naman medyo malawak pang ngiti niya nang pumasok siya sa loob at nang salubungin siya ng sekretarya niya. Doc, pinauna ko na yung isang magpapa-check up Ang sabi po kasi niya sa akin, kilala mo raw sila ng mama niya. Ani ng sekretarya niya bago nag-abot ng chart sa kanya. Bahagya namang kumunot ang noon ni Elena nang dahil sa sinabi nito, ngunit agad na napawi iyon nang makita niyang pangalan na nakalista sa chart. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila babahagya pang nanginig ang kamay niya nang mabasa ang pangalang yon. Ilang taon na nga ulit ang nakalipas? 10 taon. Doc, tawag ng sekretarya niya nang mapansin niyang bahagyang natulala si Elena habang nakatitig sa listahan. Okay lang po ba kayo? Oo, medyo puyat lang ako. Pwede naman po natin i-reschedule ang check-up, Doc. Hindi na kailangan. Putol niya agad sa sekretarya niya bago siya nagpaalam at tuluyan na ngang pumasok sa loob. Pagpasok sa loob ay bahagyang namanhid ang mga paa ni Elena sa kinatatayuan nang sandaling mag-cruise ang mata nilang dalawa ni Amanda. Naroon si Edmond na ngayon ay medyo may katandaan na rin ang itsura. Nawala ang titig niya sa mag-asawa nang tumayo sa gilid si Katie na hindi tulad ng dati na namumutla ay bahagya ng may kulay ang mukha. Ate Elena, natutuwa niyang tawa sa kapatid bago siya lumapit kay Elena na animoy natutuwa pa. Nakita ni Elena ang bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata ng kapatid kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi mag-iwas ng tingin. Kamusta ka na?
Ang tagal din natin hindi nagkita, ate. Oo nga, kamusta ka na? Bagong opera ka pa lang nung huli kitang nakita. Sagot ni Elena, nangingitian at sinagot naman ng maayos si Katie. Ilang minuto pa sila nagkwentuhan at batian bago inaya ni Katie si Elena na maupo roon sa mesa. Hindi man magawang lumingon ni Amanda at ni Edmond sa kanya dahil sa labis na kahihiyan, kaya naman kahit na naging mahirap para kay Elena, mas pinili niya pa rin maging profesional sa harap ng dalawa. Ito lang ang gamot na ipapainom mo sa kanila, Katie. Medyo mataas ang dosage ng isa kaya bantayan mo yung oras ng pag-iinom nila, ha? Bilin ni Elena bago niya ibinigay ang reseta kay Katie. Ikaw nang bahalang mag-oras ng gamot nila. Dagdag niya pa na marahan at malungkot na ng tinanguan ni Katie. Hindi kalauna na mas lalo lamang nadagdagan ng pila ng mga nagpapacheck up kay Elena. Gustuhin man ni Katie na makausap ang kapatid ay hindi niya rin naman magawa dahil natitiyak niya nakakaabala na sila. Sapat na siguro ang naging usap nila para masabi niya at maiparamdam sa kapatid na miss niya na ito. Habang abala si Elena sa paglalakad patungo sa opisina ni Howard, may humarang na sa daraanan niya kaya naman gustuhin niya man itong baliwalain na hindi niya rin naman magawa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mag-angat ng tingin na sa humarang sa kanya at ganun na lang ang gulat niya na makitang si Amanda iyon. Kayo po pala, saad ni Elena bago tumikim at inayos lahat ng charge na dala niya. Ano pong sadya ninyo? Gusto ko sana manghingi ng oras mo kahit na 20 minutos lang, Elena. Sagot nito sa malumanay na boses na bahagyang ikinataas ang kilay ni Elena. May mga gusto lang sana akong linawin sa'yo, Iha. Kahit na maraming schedule ay nagawa pa rin ni Elena na bigyan ng oras ang asawa ng tatay niya. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila ba may nagsasabi sa loob niya na pakinggan ang sasabihin ng tiyahin niya noong mga oras na yon. Marahil nga ay ito na rin siguro ang tamang panahon upang pakinggan niya ang side nito na kung tutuusin na hindi naman talaga niya dapat pakinggan pa. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila ba may nag-uudyok sa kanya na pakinggan ang panig ni Amanda noong mga oras na yon. Ano po bang sasabihin niyo, tita? Tanong ni Elena bago siya sumimsim sa kape na sa harapan niya. Importante po ba yan? Isang buntong hininga lang ang ginawad sa kanya ni Amanda bago ito nagbaba ng tingin. Maniwala ka man o sa hindi, mailang taon ka rin naming hinanap ng tatay mo, Iha. Saad ni Amanda na bahagyang ikinangiti ng sarkastiko ni Elena noong mga oras na yon. Pagkatapos magpagaling ni Katie, agad din namin siyang sinundo sa probinsya. Nung nalaman niyang pinalayas ka namin dahil nabuntis ka, halos guluhin niya kami. Ni hindi niya man lang kami magawang patawarin ng tatay niya sa ginawa namin sa'yo. Nung kinustyon namin siya ni Edmond, doon niyang lang inamin sa amin na ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Na ikaw ang dahilan kung bakit siya naoperahan noon. Si Katie ang nagsabi sa amin na nagawa mong ibenta ang katawan mo para lang makalikom ng pera sa operasyon niya. Nung malaman ko yun, halos bumaliktad ang mundo ko. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman magagawang itakol ng tatay mo. Kung hindi dahil sa pagsiselos ko, edi sana kasama ka pa rin namin ngayon, Elena, Iha. Alam ko na marami akong pagkukulang sa'yo bilang pangalawa mong ina. Gusto ko sana humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa'yo noon. Mahabang saad ni Amanda, bago siya muling nagpatuloy. Hindi ko sinasabi ang lahat ng to dahil may narating ka na sa buhay mo. Sinasabi ko ang lahat ng to dahil gusto ko ng kapatawaran galing sa'yo. Totoo na sinubukan ko ayain si Edmond na makipag-usap sa'yo ngayon. Pero ang sabi niya ay nahihiya pa raw siya makipagkita sa'yo. Nandito ako ngayon para humingi ng tawad, Elena. Alam ko na mali ang ginawa namin sa'yo. Kaya hindi na rin kita pipilitang patawarin ako. Kung ayaw mo pa talagang tanggapin ang paghingi namin ng tawad ng tatay mo. Alam mo, tita, kahit na hindi ka humingi ng tawad ngayon, papatawarin pa rin kita. Kahit na hindi mo ako tinuring na anak noon, itinuring pa rin kitang ina. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ako pinalaki ng mama ko tulad ng inaakala mo noon. Sa katunayan nga, si mama pang nagsabi sa akin na makisama sa'yo. Kahit na minsan, minamaltrato mo ako. Kasi ganun akong pinalaki ni mama. Huwag ka pong mag-alala, tita. Ni minsan na hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo. Baliktarin man ang mundo. Nanay pa rin ang turing ko sa'yo kahit na hindi ka humingi ng tawad ngayon. Saad ni Elena bago siya ngumiti, sa ngayon ay nahihiyang si Amanda.
Isang buntong hininga ang ginawa ni Elena bago siya naglahad ng kamay sa harap ni Amanda na nagugulat naman ito ang tinitigan. Gusto ko magsimula ulit tayo bilang isang pamilya, Tita Amanda. Aniya bago matamis na ngumiti sa ginang. Wala namang ibang nagawa si Amanda kung hindi ang umiyak at nang hindi na makayanan ay tsaka lang siya tumayo sa upuan niya upang gawaran ng isang mahigpit na yakap si Elena. Naginantihan naman ito. Kahit na hindi na naging maganda ang umpisa nilang dalawa, hindi pa rin yun naging dahilan upang hindi sila magkapatawaran. Tulad nga ng sinasabi ng iba, mas masarap pa rin na magpatawad kaysa sa magtanim ng sama ng loob sa isang taong minsan na rin naging parte ng buhay mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!